Ayan, what's up mga kapitbahay, no? Welcome back na naman dito sa channel natin. So, dating gawin tayo mga kapitbahay. Quick video lang po to mga kapitbahay, no? Meron na naman tayong sasagutin na isang katanungan ng isa nating subscriber. Okay, ang katanungan po niya is about dito sa paano nga ba mag-connect daw ng mga branches ng mga office. Kung paano nga ba yung nag-work, kung ano nga ba ang pinaka-the best na way para i-connect yung mga branch office. Like kunyari, from iba-ibang lugar. Like for example, kahit sa ibang bansa ka, pwede. Okay, yan po yung katanungan niya. Tinatanong po niya kung paano yung process nun, kung ano yung dapat ang gawin. At saka kung dito sa office namin, paano po ba kinoconnect yung mga branches sa office namin. Which is yung sa Davao, Cebu, or sa anything sa lugar dito. Okay, so yan po uusapan na today. Let's go! Ayun na nga mga kapitbahay, no? So, paano nga ba natin kinoconnect yung mga branches natin from Manila to any point of Luzon or any point of the Philippines? Like, for example, Davao, Cebu, or ibang bansa man yan, Indonesia or Australia. Okay, so ang ginagamit usually mga kapitbahay is VPN. So, meron kasi tayong tinatawag na SD-WAN. So, yung iba kasi, yung mga mayayaman talaga na kumpanya na kay SD-WAN yun. So, sa atin kasi, like for example, kung budget office lang kayo, pwede kayo mag-IPsec. Ano nga ba ang kailangan para pwede makapag-IPsec or makapag-connect ng branches office to any point na kung saang lugar ang gusto mo i-connect na madali lang. Okay, so sa amin kasi dito mga kapitbahay, ginagamit namin is IPsec. Like for example, itong PFSense natin, kung nyo mapapansin, meron yan connected Cebu or Davao or kahit saan lugar, Indonesia, Australia, kanon. Basta automatic kapag yung internet mo is naka-static public IP ka, pwede ka magkaroon ng IPsec, which is site-to-site VPN. So kung nyo mapapansin dito sa VPN ko, sa IPsec ko, ayan, may dalawa tayong IPsec tunnel, which is connected dyan from Santa Ana to Parañaque to Cebu to Davao, nga ganon. Maraming connected dyan. Okay, so meron kami mga ibang site na which is yung remote site lang. Ang ginagamit naman namin is OpenVPN. Like for example, kunyari yung isang empleyado gusto niya magtrabaho sa bahay or nasa ibang bansa siya, gusto na magtrabaho, ginagamitan namin siya ng OpenVPN, which is free lang po yun ng PFSense kapag nag-OpenVPN ka, which is yung IPsec is free lang din ng PFSense yun. As long as na naka-static public IP ka, pwede ka mag-IPsec at saka mag-OpenVPN. Okay? So, anything which is like, for example, anything na branch nyo or anything na office nyo na naka-static public IP, pwede ka mag-IPsec. Napakadali lang po mag-setup ng IPsec. Marami tayong video nyo sa YouTube or paano mag-setup ng OpenVPN. Yan yung pinaka-the best way na pwede nyong gawin na magkoconnect kayo ng mga branches nyo. Pwede kasi yan dito sa IPsec kasi meron tayong sinasabi IPsec tunnel. Magka-create ka lang ng tunnel which is yun yung magko-connect dun sa dalawang office mo. And then magka-create ka ng phase 2 which is kung ano yung mga iaalam mong IP na pwedeng dumaan dun sa tunnel mo. So ganun lang po ka-easy, ganun lang ka-quick kapag gusto mo i-connect yung office mo, branch mo sa iba-ibang lugar. Pero make sure na yung internet nyo is naka-static public IP ka. Okay? So, ganun lang po kasimple, easy, and wait lang. So, ayan mga kapitbahay, sobrang easy lang kung hindi nyo masundan yung pag-setup natin ng OpenVPN o yung IPsec. Pero ang IPsec po kasi napaka-basic lang i-configure nun. Si-setup mo lang muna yung IP tunnels, tapos i-setup mo yung phase kung ano yung mga network na i-allow mo siya doon. Okay? So, ganun lang mga kapitbahay. Yan yung quick video tutorial natin for today kasi marami kasing nagtatanong, maraming nalilito na bakit hindi raw makapag-connect or bakit hindi gumagana. So, meron akong mga na-chat na sa main office nila, public IP sila, pero sa branch nila, naka-dynamic lang. So, hindi sila naka-static public IP. So, hindi po yun magko-connect. So, dapat ang gagawin mo lang is OpenVPN, which is magsiset up ka ng VPN server dito sa PFSense mo sa main office, tapos magko-connect doon is per devices, which is may i-create ka lang na keys, tapos i-install mo siya doon, tapos magko-connect ka na sa VPN. Pero kung gusto mo na pangkalahatan, which is back-to-back, which is site-to-site VPN, so dapat IPsec yung gagamitin nyo para hindi kayo mahirapan. Okay? So, maraming salamat or sana may natutunan kayo. Kung mayroon kayong mga comment kung paano mag-setup, pwede nyo po ako i-comment or pwede kayo mag-message sa akin kung may office kayo tapos hindi nyo alam i-setup, pwede ako doon
message lang po niyo ako sa FB, hanapin niyo ako sa YouTube, or comment down below kung mayroon kayong mga katanungan. Okay? Napaka-basic. Yan. Like for example, yung sa amin, mayroon akong isang office sa Binondo na sinasideline, naka-static public IP, tapos meron silang branch sa China. So, kinunik ko po yun through IPsec, which is same na naka-public IP. So, dun sa China, meron din silang pfSense, in-install ko through remote, tapos kinulik ko sila. So, ngayon, kapag nagtatawag sila, like for example, local to local, which is dito sa Pilipinas, meron silang PBX, naka-extension. So, kapag tumatawag sila sa China, walang kahirap-hirap kasi extension to extension lang yung tawagan nila. So, napaka-basic po ng setup, napakadali. Yan yung pinaka-easy way na pag-create ng tunnel, which is kung gusto mo i-connect yung office mo anywhere in the world using site-to-site VPN. Marami po kasi tayong klaseng VPN. So, meron kasing iba, like for example, pero advisable lang kasi talaga sa VPN yung mga basic connection lang. Kung mayroong mabibigat, kailangan high-end din yung mga devices mo, which is gigabit or basta maraming kailangan i-consider. Pero kung mari gusto mo lang i-connect, makapag-transfer ka ng simpleng files, makapag-create ka ng extension to extension phone calls para walang bayad, so IPsec is the best, pfSense is the best pagdating sa ganun. Okay? So, marami pa kasi nagtatanong dyan na bakit ang pfSense hindi kagaya ng ibang firewall. Okay? So, ito lilinawin ko po mga kapitbahay, no? So, ang pfSense is hindi siya UTM firewall. Magkaiba po kasi yun. So, aralin nyo kung ano UTM, ano yung pinagkaiba nila. Marami po kasi pinagkaiba yun. So, pag UTM kasi medyo kamahalan talaga kasi yearly yung license. Okay? Unlike ng pfSense is more in firewall or routing configuration, which is wala siyang antivirus, wala siyang mayroon mga features si pfSense na may bayad, pero diba? So, kung budget mo lang na company or nagtitipid, si pfSense is the best. Okay? So, maraming salamat. God bless and peace. Sana may natutunan kayo today. Kung meron kayong katanungan, comment down below, or kung gusto nyo magpatulong, hanapin nyo ako sa FB. So, willing tayo. Okay? Let's go!